So ayan mga lodi, binuksan natin yung hand drill or tinatawag na impact drill. Kasi nagkaroon ng problema nito is biglaan na namang sumama yung amoy, tapos nag-aamoy sunog, tapos yung switch dito is hindi na siya gumagana. Kaya matagal-tagal na panahon na hindi ito nagagamit ng may-ari. So nang binaklas natin, inisa-isa natin i-trace yung pinaka dahilan. So tinignan natin yung ano niya, yung mga gear niya, okay naman. Yung fan niya, okay naman. Yung armature niya, okay naman. Tapos yung stator, pati okay naman. Sa bandang dito, okay din naman, wala namang bungi. Tapos yung carbon brush niya, okay pa naman, wala pa naman ding bungi. Tapos yung bearing niya, okay din naman. So maliban dito, yung sa winding, may napansin ding parang yung isang strand ng wire. Ayan, makikita ko. May isang wire dyan na inilipat or tinatawag natin medyo sinisiparate ko siya. By standard, dikit yan dyan, diba? Nakapulupot. So nang mapansin ko, medyo may scratch siya. Medyo konti lang, around 2 to 3 mm. Yung kulay ganito is natanggal. Medyo around 3 mm. Pero hindi naman sa ilalim, dito lang sa ibabaw, palabas. So ang ginawa ko is sinipalit ko yung isang strand papalayo, nang sa ganun ay kung tuloy-tuloy yung circulate ng power, syempre init yun at mag-i-spark din yun. Kaya ginawa ko, sinipalit ko lang siya. So isa yun sa dahilan, siguro impact din yun nang magkaroon ng putok. Pero hindi naman siya naputol, medyo may ano lang, natanggal yung copper color niya or bronze. So dito tayo sa kabila. Ito, isa din ito sa mga major problem kapag mag-troubleshoot na tayo, umanda na yung handrail. Yung switch basically ay isa din ito. From the top, power cord, mula dito, ito yung power cord. Ayan, ito yung power cord. So tingin ko okay lang naman to. Tapos yung switch, pagkatapos yung carbon brush nya, pangatlo itong winding wires, armature at stator, kasama na yung nasa ilalim. At yun yung pinakadahilan, maliban dito sa gear kung nabungi ito. Pero pag umikot yan, ibig sabihin walang problema. So ang main cause talaga is nasa mga wiring, at isa na ito dito. Pero tinignan ko, medyo okay lang naman. Ito, bubuksan natin to dito kasi may fuse to eh. So binuksan ko na ito ng advance, at ito pa makita ko, sure na sure ako na ito yung dahilan kung bakit ayaw nang mag-under yung handrail natin. Kasi ayun, so makikita nyo itong tinatouch ko, naputol na po yan, fuse po ito. Ito po yung tugtong nya, ayan, lock po yan, pumutok. At nang pumutok, ayan, nagkaroon ng disconnection. Sa magkatawid, ito may continuity sana to, fuse to upang agapan yung kuryente na hindi inasahan. At kung masira man siya, hindi makakaabot dito sa armature at stator natin. At maramang, at talagang dito lang talaga. So may power na malakas, of course, to 30 volts. So dahil sa ito, nagkaroon ng damage, nag-leak siya. So hindi niya naagapan yung 230 volts. Kaya siya yung bumigay at pumutok. Automatically nang pumutok siya, ibig sabihin nagkaroon ng lost contact. At ang gagawin natin dito is, ewan ko kung anong uring fuse to, at siguro pansamantala upang mapaandar natin to. Kasi wala na tayong switch, magkakaroon tayo ng tinatawag na bypass connection. Ibig sabihin, yung linya nito may positive negative. Nakikita mo ko itong dalawang puting linya. Ayan, meron po yung makikita nyo, may dalawang kulay puti. Ayan, yan po yung line ng
polarity ng positive at negative. Naging positive lang yung kulay, pero yun mismo pag ina-direct natin yung dalawang puting kulay dito sa kulay na brown at blue, ito yung pinaka negative at positive niya. Pag ina-direct natin yan dito sa dalawang puti, automatically pag naisaksak na natin itong plug sa 230 volts extension, under to ng kusa, tapos pag bubungutin hihinto naman, kasi nga ito yung tinatawag nating bypass connection. So ito din ay tinatawag na disconnection. Kung isasalpat gagana, kung bubunutin hihinto, kasi yun talaga yung pinaka basic switch kung sakasakali masira yung ating pinaka main component, proper switch. So ang gagawin natin dito, check muna natin kung totoo ba na, well, hindi na kailangan kasi proven and tested, sira talaga yung switch. So ang ipoprove na lang is aandar ba siya kung i-direct na natin yung dalawang puting linya dito sa ating power cord. So stay tuned. So yan na mga lodies. So ang gagawin natin dito, iti-tester natin. Pag pumalo ito, ibig sabihin may continuity. So ang nangyari, ito naputol yung capacitor natin, black po yan. Ang purpose po nito is upang bigyan ng mabilisan or mabagal na pag-ikot yung handrail natin. So dahil sa naputol, ibig sabihin walang silbi na ito. Ibig sabihin yung lakas ng ikot is wala nang nagfi-filter. Ibig sabihin buong buo na yung lakas dahil sa nasira itong capacitor. So dahil naputol ito, pwede natin itong i-connecta ulit. So meaning may connection na sila ulit, may continuity. Yun nga lang, hindi na siya gaya ng dati na pinifilter yung lakas tsaka yung hina o yung bagal. Ito, wala nang capacitor. So purely wire or direct wire, or tinatawag natin may continuity. So check natin yung ito, makikita natin may tornilyo dalawa. Ito yung linya ng may naka-ukit ito, L1, ibig sabihin ito yung live 1 or line 1, at yung sa dito ito yung N3, ibig sabihin ito yung positive at ito yung negative. So mayroon ding 2 dito, ito yung 2, and naka-number kasi ito So 1, 2, 3, ibig sabihin may tatlong linya, actually may 4 pa nga, pero yung pang-apat extension lang to. Kung masira si line number 2, pwede tayong mag-bypass dito sa line number 4. Yung sa line number 2, ito yung original line na nakadugtong sa capacitor. Yung 4 tsaka yung 2, ito yung dito nang gagaling yung capacitor. So dahil sa naputol, wala na itong continuity si 4 tsaka si 2, sira na rin yung capacitor. So ang ginawa natin, binaypass natin si 4 tsaka si 2, kino-connector natin sa pamamagitan ng natitira ng legs or leg ng capacitor. So titest natin pag pumalo ito si positive or line 1 tsaka si negative. Wala na kasi yung test point, kaya wire lang. Ayan, hindi yan pumapalo kasi nga kailangan pa nating i-push ito. So meron kasi itong lock na mag-steady, ganun lang yung gagawin natin. Ayan, so naka-lock na po yan, hindi na natin kailangan pang i-push. So automatically yan. Ayan, di ba? Pumalo siya kasi mayroon ng continuity dahil sa ito yung steady button. Pag i-release natin yan, siyempre marirelease din ito. At kahit ganun yan, hindi yan papalo kasi nga walang continuity. Pero ito, nangyari ito kasi may continuity, kasi naka-steady yung nakaset up ito. Ito yung pang-steady button upang di ka panay ng kagaganon. So makaisa mo ganun, tapos push mo ito, mag-steady na yung ikot niya. So nangyari, proven and tested na may continuity na siya. Bakit nga? Kasi nga si 4 tsaka si 2, line 4 at 2, dito yung nilagay yung capacitor. So binaypass natin yung leg niya, yung natira na leg ng capacitor, may natira pa naman. So instead na ito tanggalin natin, bunutin at isaksak dito sa line number ito yung 4, ito yung 2. Instead na si line number 2 lipat natin kay 4, kasi putol na hindi na lang, kasi magagamit pa naman natin yung leg na pumutok na capacitor. So instead tatanggalin, hindi na lang. Pero kung naputol talaga itong leg ng capacitor, yun, tatanggalin talaga natin to at ililipat dito sa line number 2, kasi nga useless na tong linya na to. Itong dalawa interconnecting po ito.
naputol yung leg, talagang dito tayo sa line number 4. Pero hindi naman naputol, kaya mananatiling nandyan lang siya. Tapos ito lang yung i-connector natin yung leg ng natitirang sirang capacitor. So lipat ulit tayo dito. Dito naman natin i-check yung pinaka main plug. Ibig sabihin may 220 papasok dito, 230 volts. So pag pumalo ito, ibig sabihin may papasok na kuryente dyan. So yan, pumalo, ibig sabihin aandar yan. Aandar ng mabilis talaga, kasi nga wala nang capacitor na nagko-control high, medium, low. Okay, so buong buo na yan. So kung i-release natin yung steady button, hindi yan papalo, kasi nga kailangan pa natin i-push itong switch natin. So yun nga lang, naka-steady button yan, automatically. So kung isasaksak natin to sa kuryente, titingnan natin mamaya. So yan, tingnan natin mga lodis. So narinig mo yung tunog mga kalodis. So meaning to say may kuryente na yun. At i-fix muna natin for finality na talagang iikot na siya. Kanina meron talaga yun. So yan mga lods, set up natin ulit. Balik natin yung Rosca at check natin kung successful ba tayo sa ginawa nating pinagbabawal na technique. 1, 2, 3. You know. Ayos mga lodis, successful.